Yo, what's up kakamay? Nag-unboxing tayo mga kamay. Naglalagay na tayo ng ng supply o produkto sa mga racks para at least atin nyo. Medyo nabawasan na siya. Kasi lang nandito pa pala. So ayusin natin yung mga kamay. Na medyo na salansan ko na po ng kaigihan. Diba may space na. At the same time mga kamay, yung blessings is outpouring. May parating na blessings mga kamay. Kasi alam nyo na. Ayan mulan. Ayan. Yan ang ang senyales na blessings ay parating. Pero alam niyo mga kamay, hindi lang ako nakapag-vlog kanina gawa nung yung kasama ko si Sir Dex merong ngayon parang nila review meeting. So 2 days yata gaganapin yun. At syempre bilang tao dito sa tindahan kailangan natin patakbuhin ng yung tindahan, operation, sales, mga kamay. Tapos malay mo may pumunta dito na magpaparecruit, tayo din ng gagawa. Kasi hindi siya pwedeng hindi ba mapag-focus dito gawa ng sila. May nagpe-present sila for the month ng June 2025. So tayo muna dito ang tao. Ang gagawin natin ngayon mga kamay is tayo review and revenue update. So meron ako di-discuss at nandun ako kagabi pala mga kamay sa first live update ni Bajapel sa June Challenger. So kasama po tayo doon mga kamay at nasa number 11 po tayo. Ganun pa man kahit na nasa padulo tayo, gusto ko pa rin pasalamatan lahat ng nanood at sumusuporta kasi kahit nasabi natin yung nasa sabi nga kulera tayo na posisyon, at least mga kamay yung nakukuha kong revenue is goods na goods po yun sa akin. Hindi siya sobrang goods pero goods po yun kasi kababalik ko lang po sa pag-vlog at medyo sa akin parang as a starter okay po yun. Unti-unti po natin palakihin yung revenue natin by way of vlogging tulad ng ginagawa natin ngayon. So kaya sobrang thank you sa mga sumusuporta sa lahat ng grupo. Hindi ko mong kayo mabanggit. Sobrang thank you talaga sa hindi nag-skip ads at nanonood ng mahaba sa ating vlogs kasi lahat sila halos naka-green up yung natin yung vlogs. So sana si Lolo Whitey mga may baka naman yung RPM at CPM taasan muna para more revenue at may reach natin yung yung 1K. So ako naman optimistic sana suportan niyo na makakamit natin yung 1K or more. So yun kasi marami pa naman araw na parating para makapag-vlog tayo ng madami. Pero anyways mga kamay, yun nga, first live update. Mamaya may update na naman. At tayo, ang gagawin natin, mag-review and review update tayo. Kasi yun munang kaya natin gawin ngayon na content. Kaya abangan nyo po mamaya yung karugtong nito. So yun mga kamay, umpisa na natin at tumigil na rin ang ulan. Sana huwag nang umulan mamaya. Nang babayahe pa tayo pa uwi. At mahirap sa akin, mahirap may bumiyahe na wet ang floor. Kasi mahirap na may prone sa skidding ba. So na-experience na natin yan sa daan. So anyways mga kamay, dito na tayo mga kamay sa review and revenue update. Alam niyo na ang proseso, meron akong siniselect ng mga content creators na i-discuss natin at lahat ng details syempre mapapanood nyo dun sa screen natin para masundan nyo po ako. Itong naselect ko mga kamay is part din na Sorry Family na alam ko mga di-calibre to. Ibig sabihin di-calibre, mga sumabak to sa challenge ni Bajaper previously. So alamin natin yung sitwasyon ng kanilang channel this June 2025 kung super active pa ba sila na or papitik-pitik na lang o inactive na. At yun nga, tatalakayin natin at hopefully may dyan sa mga nanonood sa atin makita nyo yung update nila kasi alam ko na isa sa inyo ay sumusuporta dito. So paano yung mamay, umpisa na natin. 5 lang to, mabilisan lang. At syempre sabi ko nga yung details ninyo sa screen para masundan niyo po ang sinasabi ko. So ito na ang pinakauna sa listahan, walang iba kundi ang ating kaibigan. Actually lahat naman natin to kaibigan mga kamay, si Niknika o Niknika TV mga kamay. Alam nyo nagtapon yan sa mga previous challenge si Bajaper. At this June mga kamay, ang details niya ay yung subscribers count niya is 41k na. Nakapag-vlog po siya mga kamay ng 0
So wala pa pong ina-upload si Nick Mika sa kanyang channel at wala tayong may bibigyan na details sa kanya sa by the views. Pero mamay, medyo active siya sa pagla-livestream. Alam niyo naman po yan na every once in a while nagla-live talaga si Nick Mika. So isa siguro sa mga dilemma mamay, yung mahirap kasi mamay mag-create ng content na parang alam mo na magano, yung parang mag-viral. So yun kasi isa sa mga dilemma ng mga content creator na makapagpalabas ng maayos na content para panoorin ng mga viewers. So siguro isa rin yung sa pinoproblema siguro ni Nick Mika. Kaya sa live stream na muna. So yun po mga may, zero vlogs. Hopefully si Nick Mika mga pag-upload this June. Sayang kasi mga may, isa to sa mga masasabi ko na established na channel. So hindi ko man sinasabi na sobrang laki ng revenue, pero alam ko pag once nag-vlog to, makakasahod to ng maayos sa YouTube. So kaya Nick Mika, alam ko nanonood ka. Yan. Alam mo na, sabi ni Kuya Bidogs, upload lang para makasahod. Sayang monetize ka. At alam mo naman na established ang channel mo at meron na sa yung sumusuporta. So yun, dadako tayo sa pangalawa mga may. Walang iba kundi ang sumusuka. Sumusuka mga may. Si Kuya Dang TV. So si Kuya Dang TV mga may, alam niyo naman na partners in crime yun ni Bay Japper. At meron na siyang mga may na 67k na subscribers count. At nakapag-vlog na siya this June ng isa. So sa isa na yun mga may na vlog, nakakuha siya ng 5,400 na views. Dun sa na yun, sa views na yun, kinonvert natin ng estimation natin sa revenue, nakakuha siya ng $14. So ang RPM nito mga may is nasa 2.5 per 1k views. Yan po ang natin estimation. Estimation lang ito mga may Kaya pag kinonvert natin yan mga may sa Philippine peso, yung $14 na yan, that's around 754 pesos. So ang sumada, kung magbebenta ng lupa si tas motor or makakapag-close deal ng lupa, motor, kotse si Kuya Dang, sabi nga ni Bay Japper, malaking kikitain niya dun kaysa sa pag-vlog. Pero anyways mga may, sa totoo lang, ito si Kuya Dang, kung totoo sila nga magpo-focus to sa pag-vlog. Kahit pa paano, kaya niyang pagsabayin yung pag-ahente, tapos business, tapos pag-vlog. Kaya niyang kumita dito ng maganda. So kumbaga masasabi ko na established si Kuya Dang kumbaga yung right timing lang talaga sa or panahon sa pag-vlog mga may ang kailangan niyang pagtuunan. Kasi pag na lumalabas siya, kahit na tumigil siya mga may, parang siya parang si Kanuto, kahit na tumitigil sa pag-vlog, pag once na nag-vlog siya mga may, nandun yung viewers, hindi nawawala mga may. Kaya napakaswerte nila mga may, talagang hindi pa tinatanggal ni YouTube yung yung alam na nakakabit na baga hindi pa sinasign up yung notification. Ganun kasi mga may, ang isa sa mga katotohanan dyan. Pag once hindi ka nag-vlog, inactive ka, yung mga subscribers doon na subscribe sa iyo, magre-recommend si YT ng ibang content creator para parang inganyoin na lumayo sa yun to mga may. So yun, kaya si Kuya Dang yun mag-vlog ka. Yun. Pangatlo mga may, ito isa rin to sa sa nagtapuan. Si Kuya Dang nagtapuan sa mga pa-challenge ni Bay Japper. So pangatlo, ito nagtapuan din to. At isa to sa pinaka-original na alam mo yun, na naka-break ng record ni Kuya Noli. Walang iba kundi si Kasilong TV Official. So hanggang ngayon mga may, baka sa mga viewers natin dyan, nagbablog pa po si Kasilong. Pero ang may hawak na yata ng vlogging yung misis niya. So nakalimutan ko ang pangalan ng misis niya mga may. Pero si Kasilong kasi mga may trabaho na kasi na basta nagtatrabaho siya sa isang, di ko alam kung tracking ba yun or so basta sa kumpanya. So si Kasilong mga may, meron siyang 31.2k at medyo paunti-unti mga may tumataas yung ni Kasilong, yung subscribers count. Pero huminto yan sa 30k, so tumas ulit. Nakapag-vlog po siya ng ng 4. So active naman pala si Kasilong. At baka may nagtatanong dyan mga bakit hindi siya nakasali sa pa-challenge. So baka soon, baka masali ni Bay Japper. Dun sa 4 na vlogs mga may, nakakuha siya ng 2,800 na views, which means pag kinonvert natin yan sa estimated revenue into dollars, that's around $7.
Sa Philippine Peso, andito yung code ko mga kamay, 391 pesos ang potential earnings ni Kasilong. Alam nyo mga kamay, si Kasilong nung kasagsagan ng yung alam mo yun, yung basta nung nasa peak siya ng pag-vlog, kahit maliit mga kamay yung views na sa isang vlog, hindi naman sobrang liit mga kamay, kumbaga nasa thousands din naman, pero hindi siya walang extravagant. Pero mga kamay, ang nakukuha niyang revenue ang laki, kasi mga kamay yung RPM niya sobrang laki mga kamay. Doon kayo ang malupit mga kamay, mababang, hindi naman sobrang kababa ng views, pero ang RPM, yung multiplier, ang laki. So kaya nakikita niyo parang tumatalon to ng revenue niya, no. So yun po yung isa sa mga dahilan, hindi lang sa mga kamay, support sa super chat o super sticker, pero dun din sa ads revenue malaki din nakakuha niya ni Kasilong. So kaya tuloy-tuloy lang, kahit na yung miss niya nagbo-vlog, tuloy lang sa sa pag-vlog, at yun nga, huwag niyong titigilan gawa ng monetize, sayang baka magbumulit. So dito na tayo mga kamay sa pang-apat. So ang pang-apat, walang iba kundi ang kanyang ex. So si Marjorie Feliciano. So alam niyo na number 1 din to sa pa-challenge by Japper, at siya ang naka-break ng record ni Kasilong. So ni Kasilong, tapos ni Kuya Noli, tapos sa mga iba. Basta si Marjorie ang may hawak ng record nung panahon na yon. So si Marjorie meron siyang 16.9k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng 3. So this June nakatatlo si Marjorie, nasaan siya, on track, may halos daily vlog. So sa 3 na ngayon na vlog na yon, may nakakuha siya ng 10,000 views, which means pag kinonvert natin yan sa weighted revenue may, that's around $25. Sa Philippine Peso, that's around 1,397 pesos. So not bad may, kasi alam niyo na pag once na talagang pinursige talaga ni Marjorie ang pag-vlog, para daily vlog may, malamang sa malamang magandang ang kumantipa or ang output ng kanyang revenue. So kumbaga sa atin kasi nakukulangan lang tayo mga sa pag-vlog, pag-upload pero nandoon naman talaga kahit paano yung supporters. Yun nga lang ang isa sa mga dilemma namin na yung paano ba maglalabas ng content na papanoorin. So kumbaga yung masasabi namin na quality na talagang alam mo yun, mapapawaw ang audience natin. So wala pa tayo doon mamay, baka soon. So abangan nyo mamay, mayroon tayong ilalabas soon. So anyways mamay, yan si Marjorie, number 1 yan at ito yung pinakalas, syempre ang pinaka number 1 sa lahat. So siya talagang nag-break sa record dito sa Sword Family. Ayan, kumaga na break niya ang record ni Marjorie, ni Kasilong, ni Kuya Noli, tas yung iba pa. Walang iba kundi si Kangiti, si Step Official Vlog may. Alam niyo yan na number 1 siya when it comes sa revenue sa pa-challenge ni Japper sa month long tsaka sa whole year. Siya pong record holder. Wala pa po kung nakaka-break kay Kangiti. So as of now, so malay mo dito sa pa-challenge ni Japper mayroong maka-break sa kanya, pero parang close to impossible. Anyways mamay, si Kangiti meron siyang 39k na subscribers count, at nakapag-vlog po siya this June ng wala, 0. Ibig sabihin wala pang naipo-vlog si Kangiti. At nung sinilig ko ang channel niya, ang meron lang sa kanya is live stream. Pero alam niyo naman mamay, pag once naglabas kasi si Kangiti ng vlog, malas mo namang talagang dumog ang tao. So hindi man siya ganong kalakas nung tulad ng dati na sobrang laki, pero alam ko yung channel ni Kangiti is established din mamay. Itong dinidiscuss kong 4 or 5 mamay, established yan mamay, basta tuloy-tuloy lang sa pag-upload. So yun po ang nakikita ko mamay, kasi sa sobrang din natin mamay, di ba, sobrang tagal na rin natin sa community, alam natin mamay na kung sino ang yung well-established ang channel at hindi. Kumbaga nasa limbo. So tayo mamay, nasa limbo pa tayo. Wala pa. Kumbaga pag ganun pa natin ang channel, pwedeng pataas, pwedeng pababa. So wala pang stability. So ito kasi mamay sila stable na nito ang channel. So nasa kanila lang mamay
yung susi kung paano nila i-deliver ang vlog, tsaka paano nila ilalabas or paano sila gagawa ng content. So kasi ang viewers nag-aabang lang sa kanila, kaya yun, sa mga na picture ko, ituloy yung pag-vlog, sayang din. Kaya yun muna mga kamay. At yan, sobrang thank you ulit sa lahat ng mga sumusuporta. Alam nyo na, don't skip ads, and see you sa next vlog po natin mga kakamay.